Merong isang dating minahan sa Benguet ang ngayon ay unti-unti nang nade-develop para maging pasyalan. At nagkaroon nga tayo ng pagkakataon para makapag-camping dito. At syempre hindi lang yan. Gaya ng mga dati nating adventures, marami pa tayong matutuklasang mga nakatagong paraiso. Mga lugar na hindi naaabot ng dagsa ng mga turista. Mga lugar na talagang magpapamangha sa'yo sa taglay na ganda ng Cordillera. Hindi na natin patatagalin pa. Tara at samahan nyo kaming mamasyal nang hindi nabubutas ang bulsa. You'll be just fine. Welcome sa Istokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. You'll be just fine. Good morning and welcome everyone. Happy New Year! Dito tayo magsisimula ng ating adventure at kwento. Dito mismo sa ating campsite ngayon, kung makikita nyo sa likod natin. Isang napakagandang lake. Hindi lang to basta isang ordinaryong lake. Dahil alam nyo ba, itong lake na to, na ngayon ay campsite natin, ay dating minahan. Kaya kung papansin nyo doon sa gilid niya, merong mga levels yung kanyang pader. Mga ano dati yan, mga daanan dati ng mga heavy equipments na nagmimina. Open pit mining ang tawag sa kanya. Noong una inisip ko, dating minahan, malamang ano yan, toxic yung tubig. Pero kung makikita nyo, merong bangka dito. At doon sa gitna, merong mga fish cages. Ibig sabihin, malinis yung tubig. Kasi may mga nabubuhay na isda eh. At malamang siguro pwedeng liguan. Tatanong natin mamaya sa caretaker. Malinaw naman siya eh. Maganda at malinaw yung tubig eh. Hindi ko na na-document yung pagdating natin dito kagabi, gawa ng gabi na eh. Wala nang masyadong ganap. Tapos, diretso kain lang kami ni Dos. Tapos tulog. Pero kung gusto nyo makita yung paano pumunta dito, check nyo yung video ni Behero, yung kasama natin ngayon. So, diretso na tayo luto ng almusal na early lunch na din kasi yung balak namin, after nito, ay pupunta pa kami sa isa pang spot. Tapos, isa pang overnight doon. Magluluto tayo ng butter Indian curry. Tama ba to? Oh, Indian butter chicken. Na feeling ko curry. Konti lang ingredients, chicken, butter, bawang, tas patatas, pamparami. Tapos itong ready mix na pampalasa. Ano pa pala? Yogurt. Yung chicken, wala pa naman siyang amoy. Kahapon ko lang siya binili, hindi pa frozen. Pero malamig naman dito eh. So, hindi naman siya umamoy. Pero para safe, ilalaga muna natin ng kaunti bago natin siya ihalo doon sa main dish. Thank you pala sa Just Sew It. Binigyan nila tayo ng kapote na para di siyang windbreaker. Ano siya eh? Breathable. Pero kapote. Alam niyo yung Gore-Tex or Gore-Tex para man basahin nyo. Parang ganun siya. Hindi ko pa lang siya maire-recommend as kapote kasi hindi ko pa nasusubukan sa malakas na ulan ng matagalan eh. Alam niyo naman dito, ayoko na nagpo-promote ng hindi ko pa napapatunayan. Pero tatanggalin ko na siya at medyo umiinit siya. Kasi bukod dito, meron tayong jersey saka yung thermal undergarment. Solid to. Napaka cozy. Hindi siya mainit eh. Well, mainit siya. Oo, kasi pag malamig, hindi ka nilalamig. Pero yun, warm and cozy ka kapag ganito kalamig yung weather or yung climate. Rego sa pin comment yung link. Change of plan. Mag-sausage na lang tayo. Hindi na pwede to. Baka masira pa tiyan namin ni Biyahero. Malakas pang amoy ko sa mga sirang pagkain eh. Alam mo yung may very light smell siya. Pero pwede pa siya. Pero pag may ganun, ayoko na.
Mahirap na. Mas mahal ma-hospital kaysa magsayang ng, ano ba to, kalating kilong pitsyo. Pakain na lang sa aso to. Sausage and cheese, tapos chamomile tea. Malalaman yung kailangan nyo talaga ng ganitong cup, yung merong lid, pag nakapag-camp kayo sa ganitong lugar na malamig. Kasi, feeling ko malamig din. Deo kayo bero, gamit nyo lang yung kanyang yung pot. Pag hindi selyado yung cup ninyo at ganito yung klima, hindi nyo may enjoy yung kape nyo o tsaa nyo. Parang 2 minuto lang, ice cold na yan. Ito, kahit 10 minuto, mainit, mainit pa rin. Maligam-gam. Maligo. Lagay ko sa, feed comment yung link. Kaya talagang bumili ako nito eh. Pagkatapos namin mag-almusal ni Biyahero ay nakakwentuhan ko si Ate Nisa, ang caretaker. Pinamamahalaan pala ang lake ng asosasyon ng kanilang clan at siya ang napiling tagapagbantay. Sa ngayon ay inaayos pa nila ang permits kaya wala pang rates. Donation lang ang kailangan para makapag-camp sa Lubo Lake. At kung grupo kayo, kailangan nyo lang gumawa at magdala ng letter of request na i-address nyo sa Lubo Labang Association na dadalhin nyo sa barangay hall bago kayo dumiretso ng Lubo Lake. At nga pala, bawal daw maligo sa lake. Hanap na tayo ng next spot natin. Wala naman talaga kami plano ni Dos. Pero since ilang beses na namin dito sa parting ito ng Cordillera, medyo may idea na tayo kung saan tayo pwedeng mag-camping ulit. Meron akong gustong balikan ng ilog sa bandang Kibungan eh. If hindi doon, baka dumiretso tayo ng Takadang. Ganda din doon. Medyo mahirap nga lang yung daan, pero napakagandang mag-camping doon. Titingnan natin kung ano yung lugar na susunod nating pwedeng mapag-campingan. Diyan lang kayo. Sit back, relax, and like and subscribe naman kayo. Give or take, you know you can have it, but you're not holding space. Not for me, not even a drawer. If we'll be one, never one. Napakagandang spot mga kaibigan. Parang ang sarap niyan liguan. Papalampasin ba natin, pre? Tara na! Tara na! Ang sarap maligo. Hindi kami nakaligo kahapon eh. Una ka, pre. Para alam ko kung saan yung maling daanan. Bababay natin yung waterfalls. Diyan ba? Matamis yung daanan, pre, no? Ha? Matamis yung daanan. Bakit? Masukal. Talagang siya siguro, liguan kasi may hagdan eh. Ang ganda! Wow! Wow! Ayun yung tulay, kung tayo galing. Parang, ito na ba ang second spot? Parang pwede na second spot tayo. No? Tapos pag nag-flash flood, no? Sigurado, tatangayin tayo. Walang kalatagan. Oo nga, no? At least tago siya sa flash flood. Ayan, no? Kaya lang, pre, feeling ko, dami niknik. Kaya nga eh. Nakakamdaman ko. Ligo na tayo, tapos hanap tayo ba?
Takot kasi kami ni biyahero sa mga niknik o black nuts kung tawagin sa English. Sa amin kasi magkakaibigan, kaming dalawa lang ang laging alay sa mga niknik. Kami lang ang paborito nila eh. In-enjoy na lang namin ang falls at nag-decide na maghanap na lang ng iba pang next camping spot. Madadaanan nyo lang to along the way kapag pupunta kayo ng Lobo Lake. Ingat lang sa pagbaba at siguraduhin wala kayong iiwanang basura. Dito sa bandang Kibungan at Bakon, hindi ka talaga maubusan ng napakadaming views. At kung gusto nyo ring makapunta sa ganitong lugar kasama kami, kailangan nyo lang meron ka nitong Freedcon Intercoms. Email mo lang ako sa directgino@gmail.com at mag-attach ng photo proof ng iyong Freedcon para ma-add kita sa group chat ng Team Istokwa. Every month, meron tayong ride and camp. Uy! Ayan pre oh! Kakagapas lang nila oh! Pwede tayong mag-spot! Tig-isa ng ano no, taniman. Ito yung matagal ko nang gustong pag-campingan. Either dun sa may ilog or dito sa may taniman ng palay. Tingnan muna natin kung pwede, paalam tayo. Saka tayo bumalik. Oo, sige. May river crossing siya. May river crossing dun. Oo. Wala na dun no? Ilog na yung wala nang daanan. Dito naman, aakyat na sa taniman. Tingnan natin yung kabilang side ng tulay. Dito, silipin natin. O may spotan. Ako na lang pre. Ako na lang sisilip. Baka mahirapan kang bumalik eh. Ay, meron. Ay. Dead end. Pang tao na. Tapos doon tatawid sa may tulay. Sayang oh. Napakaganda sana ng ilog. Kaya lang, delicate pumesta sa mga gilid ng ilog. Pader yung gilid eh. Wala siyang riverbank eh. Pag nag-flash flood, goodbye. Hanap na lang tayo pang spot. Wala tayong nahanap na spot. Kaya doon na tayo sa sigurado sa kakilala natin. May kaibigan tayo dito sa may Kibungan. Si Kuya Corzon saka si Kuya Teddy. Mga lokal na nakilala natin. Unang beses tayo na Kibungan. Hindi na tayo didiretso ng Takadang. Hindi kami handa ni Dos eh. Sana nandun sila. Pero kung sakali naman wala sila, since kilala naman nila tayo, pwede tayong magpalipas ng gabi dun sa kubo nila. Dito ako lumagapak doon nung ano pa tayo eh, PG1. Motor muna. Second time ko sa Takadang. Ganyan kasi yung daan doon oh, puro loose rocks. Saka ano pa tayo nun,
medyo lulain pa kapag dumudulas-dulas yung rear. Ngayon medyo kahit pa paano may ano na tayo, may confidence kahit dumudulas-dulas yung rear. Lalayan natin si Dos at mahirap sa scooter yung ganyang pababa. Sisi na rin. Saray na rin yan eh. May tarim ka dyan sa taas? Oo, Ngayon, meron? mayroon ang tani kami ng yung patatas. Lahat meron? Oo, Walang bakante? ay sa taas. Oo. Wala. Dyan sana kami magano? Overnight? Ay, sa taas. Oo. Sa taas o sa... Hindi, dyan. Hindi na kami didiretso doon. ay, sa taas kayo na Oo. Oo. May bakante dyan, space. Sa Dito sa garden mo. Mayroon. Mapaglagyan ng tent. Pwede. Pwede. Pwede kayong matulog dito. Hindi, mag-tent na lang kami. Para mas maramdam namin yung lamig. Lahat yan, apo mo yung maliliit. Yung tatlong lalaki. Yung babae, anak. Anak mo? Oo. Hindi ka tuloy namin makontak. Oh. Thank you very uy naman talaga ang kulit-kulit niya. May tinurong spot si Kuya Corzon sa ibabaw lang or itaas lang nung kanilang kubo. Bukas nyo na makikita kasi madilim na nag-setup kami. Hindi nyo naman ma-appreciate. Pero napaka-solid. Ang dinner natin, hindi ko maluluto yung binili kong pork dahil hindi pa siya pork. Yellow pa siya, sobrang tigas. Buti na lang may extra tayong pasta. Konti lang pang merienda. Ano lang to, simpleng pasta. Pasta, parmesan cheese, tapos sun-dried tomatoes. Tapos konting chili flakes. Ang maganda sa pasta, kaya gusto ko siya. Ang dami niyang variation, tapos napakadali lang niyang lutuin. Kagaya nito. Kulo lang natin yung pasta. Medium cook. Malapit sa al dente. Kasi ilulutuin natin siya doon sa oil nung sun-dried tomatoes. Okay na to. Malambot na siya pero may crunch pa sa loob. Pwede na yan. Tabi na natin siya para medyo maluto siya sa niya. Tubig. Next, gusto tayo ng sibuyas. Ay, bawang pala. Sa mantika ng sun-dried tomatoes natin. Lagay lang tayo ng paprika with chili flakes. Tapos lagay na natin yung ating sun-dried tomatoes. Sarap nitong sun-dried tomatoes na to. Manamis-namis siya. Nabili sa nabili ko sa SNR. Doon lang napiprito yung ating sun-dried tomatoes.
May pinapanood akong Italian chef. Ano daw ang tawag doon eh? Sound of Love. Kung hindi nyo alam kung bakit, ibig sabihin wala pa kayo sa tamang edad. Yung cheese, tutunawin natin dun sa mainit na pasta water. Konti lang. Saan natin siya ibubuhos sa pasta. Sound of Love na ang ating tomato pasta. Tingnan natin to pre, pangit na to pag ano, lumamig. Okay. Pang bukas na lang yan niluluto mo. Lagyan na kita pre ha. Sabi mo pre ha, hindi masarap ha. Para next time di na magluluto. Nagpasalap talaga dito yung Parmesan cheese. Pero pag ano na kagat mo yung sun-dried tomatoes, ma-appreciate mo din siya. At least ano, hindi siya yung iisa yung lasa lahat ng subo mo. Kada subo mo may mag-iiba kasi pag may kasamang sun-dried tomatoes, may dagdag siyang tamis. Try nyo sa next camping. Basta huwag nyo ilalagay yung cheese na meron pang apoy at masusunog siya. Hindi natin magamit yung ating cot bed at walang pantay talagang ano eh, spot eh. So no choice tayo, meron na lang ako kay biyahero ng ano, tarp niya. Tapos itong ating inflatable bed kay MJS Adventures. Nabarado na ilong ko. Salamat sa regalo niyang ano. Niregalo niya sa atin to eh. Itong 4 class na inflatable mattress. Never sumingaw to. So bukas pag ito nag-deflate, alam na. Cross fingers tayo. Tapos yung ating anong tawag doon? Ubos na ng oxygen ang utak ko, hindi ko maisip. Sleeping bag. Yeah. Tapos sasara natin tong ating tarp kasi sobrang open yan. At trydor ang lamig dito. Pag tulog mo na akala mo kaya mo yung lamig, magigising ka sa madaling araw. Naninigas ka na. So isasara natin tong tarp natin na to. One time magsambales kami, nisprayan ko ng bite block yung lamesa. Hindi, yung cot bed ko. Kasi nandun yung mga pagkain. Hindi nilanggam. So, sprayan ko yung ating inflatable mattress. Kasi lalaki na langgam dito. Eh, minsan ginangat ka na langgam yung mga ganito eh. Sana umipek. Pagsuot na tayo ng ating pangtulog na thermal undergarment. Subok ko na to doon sa Takadang. Sobrang lamig dun. Ito lang suot ko. Talagang hindi ko naramdaman yung lamig ng magdamag. Tapos meron pa tayong sleeping bag. Kung sakali naman talagang lumamig mamaya, dodoble ko yung ating kapote. Pero so far so good. Ito na muna. Bukas. Kaya nasabi ko, makikita nyo kung gaano agad na itong spot natin. Tapos, meron pa tayong isa pang spot na pupuntahan bago tayo umuwi. Kaya, dyan lang kayo. Marami pa tayong nakaabang na adventures.
dito lang yung kapag maganda pa rin yung gising. At bakit hindi? Pagising mo ganyan kaganda yung bubungan sa'yo. Puyat ako kasi hindi ko naman ramdam yung ground dahil nga may inflatable mattress tayo. Problema yung slope. Kada tulog ko, bababa ako ng ganyan. Nag-i-slide siya. Tapos lumalabas na ako dito sa tarp ko. So, adjust ako ng adjust. Pero, sabi ko nga, kung ganyan kaganda yung view sa harap mo pag gising mo, bali wala yung puyat. Kagandahan dito sa Kibungan yung kanyang mga bundok kasi bato. So hindi talaga siya nagbabago kasi hindi nila magawang taniman eh. Hindi kagaya sa ibang parte ng Cordillera, mga lupa yung bundok. 2, 5, 10 years nagbabago yung itsura ng bundok kasi nagiging mga taniman eh. Ito, as is talaga. Kahit balikan mo to after 10 years, ganyan pa rin yung bundok na yan. Nabanggit ko kagabi na nasa taas tayo ng garden ni Kuya Corzon, itong campsite natin. Ito yung kanyang garden. Tapos dito banda yung kanyang kubo. At nandun yung ating spot. Kaya masarap magkaroon ng kaibigan na lokal, lalo pag mga ganitong remote areas. Kasi nakakatuklas ka ng mga talaga, ng mga spot na sila lang talaga yung nakakaalam. At pag sila lang nakakaalam, talagang raw yung spot. Walang bahid ng mga salaula. Sarap magluto pag ganito yung view mo. Almusal lang tayo ng paborito kong kamote fries. Anong kamote ba ang pinaka matamis? Kasi di ba meron tong violet, meron yung parang red, tapos meron yung yellow. Parang wala naman silang diferensya. Thank you, Biyahero! Diyan natin babad yung ating kamote para hindi siya mangitim. May chances kasi na pag pag nagre-react sa hangin, nag-iiba yung lasa. O ako lang yun. Kaya lagi ko siyang binababad agad sa tubig pagkabalat. Dati pala, may nag-comment sa akin na delikado daw yung paraan ko ng pagbabalat. Kasi yung thumb, parang siya, madadapisan ng kutsilyo. Kasi pa ganun, di ba? Pero sa aming mga taga Pangasinan, pati mga Ilocano, dahil nasanay kami magbalat ng santol ng mga bata. Na yan, may control na yan. Hindi yan basta-bastang biglang mapapadaan sa thumb. Recently ko lang na-realize, napaka-essential pala talaga ng windbreaker sa windbreaker, windshield, kung naman tawag dito sa camping. Pag ganito yung spot na mahangin. Hindi pala magandang lagayan yung ganito. Maganda pala sa mantika, medyo malaki yung bunga nga. Para pwede mo na lang hukayan pag tumigas. Sigurado ma-discover ko ng mas masarap ang honey kaysa sa asukal sa kamote fries. No more kamote Q na tayo. Ay! Hindi kamote honey.
At syempre, ito yung ang ano niya eh. Ang pasarap niya eh. Rock salt. Bukod dito sa ating kamote fries, may baong biko din si Dos. Kung meron kayo dyang alam na or paborito nyong snack sa camping na madali lang din lutuin, hindi komplikado, comment nyo naman tapos try natin gawin next time. Yun. Itulay na. Huwag mo malalagyan ng ano, honey. Ay, hindi wala lagyan. Tatalunin ng honey yung ano eh. The moment of truth, mga bero. May lasa na. Ah? Ano lasa? Totoo no? Tapos lagyan natin ng honey. Para ka nag lemon tea. Para 10 kutsara ka tumbas na lang. Hindi okay lang natatapon eh. Kaya lang wala nang silbi yung ano, pine needles. Hindi na averso. Iniisip ko kasi yung next na. In-overpower na ng honey yung ano. Sana ininom mo na lang yung honey. Bago tayo pumunta dun sa next spot natin, damo na tayo kila Kuya Corazon. Dahil napagod kami, may tinulungan kami ni Biyahero na ano, nag-iisang nakabig bike. Nahirapan siya umahon. So maliligo muna tayo sa kanila. At iiwan ko na lang itong binili nating frozen pork kagabi. Dahil di ko naman naluto kasi sobrang frozen. Sana nandun si Kuya Corazon.